Ipapakita ko sa inyo ang dalawang nakalimutang bahay kabilang ang isang Rosas na Mediterranean mansion sa Florida. Ang ganda nito at yung isa pang bahay ay napapalibutan ng kalikasan, parang Jumanji ang lugar na ito. Bawat bahay ay may kwento ng nawalang yaman at kalikasang muling inaangkin ang dati nitong pag-aari. Oh, may isa pa tayong opisyal na dumating dito. Ay naku. Kamusta Ronin fam? Welcome ulit sa channel. Ako si Steve Ronin, samahan niyo ako sa mga epic adventure. Mag-subscribe at i-on ang notification. Mga tol, yun ngayon dadalhin ko kayo ng kaibigan ko sa loob ng isang abandonadong beach mansion. Ngayon sobrang laki talaga ng lugar na to. Mayroon kami nitong 8 kwarto at 5 banyo at ang arkitekturang ito ay kilala bilang Mediterranean Revival style. Gustong gusto ko ang kulay rosas at itsura nito, napakaganda. Nakikita ko ang potensyal ng lugar na ito. Pero gaya ng nakikita mo, marami ng sira rito at sobrang dami ng tumutubong puno at damo. Hindi inaalagaan ang lugar na to. Sayang, sana balang araw maibalik sa dati. Dati, ang Mediterranean style na pink mansion ay engranding simbolo ng yaman at estado, matayog sa mapuputing buhangin ng dalampasigan ng Florida. Itinayo ito noong 1928 ng isang doktor at ng kanyang asawa na nangarap magkaroon ng tahanan para palakihin ang kanilang anak. Makikita ang engranding tambalan sa bawat detalye mula courtyard, guest house hanggang sa malawak na harapang bakuran. Ang 12,000 SQF na bahay na ito na may 8 silid at 6 na banyo ay para sa mga maharlika. Habang tumatanda ang pamilya at umaalis ang mga anak, naging tahimik at walang laman ang dating masiglang mansyon. Ang panganay na anak na lalaki na naging doktor tulad ng ama, ang nagmana ng bahay nang pumanaw ang magulang noong 1960. Gayunpaman, hindi niya naalagaan ang karangyaan ng ari-arian at kalaunan na pabayaan ang mansyon. Ayon sa mga chismis, nasangkot ang anak sa mga ilegal na gawain, kabilang ang pagdodroga at sa huli ay naaresto siya matapos ang isang raid ng pulisya. Hinatulan siya ng 25 taon. Kinumpiska ng estado ang mansyon dahil sa utang sa buwis at nabenta ito sa isang abogado noong 2017 sa halagang $3 milyong. May plano ang abogado na ipagiba ang mansyon matapos itong mapinsala ng matindi noong 2019. Hindi natuloy ang mga plano sa hindi malamang dahilan. Taon-taon patuloy na nasisira ang dating engranding pink na mansion at walang anumang palatandaan ng pagsasaayos o muling pagtatayo. Ipakikita ko sa inyo ang harap nito. Oh, may maliit palang pond dito. Oh, ganito ang harapan. Napakaganda talaga. Gustong gusto ko ito. Maganda ang harap ng bakuran. Handa na tayo para sa paglilibot bago tayo pumasok. Gusto kong magkomento kayo kung saan kayo galing sa ibaba at pindutin nyo ang like button para sa algorithm. Tara, pasok na tayo. O sige, lahat nakarating na tayo sa loob. Mula sa pangunahing pasukan, papasok kayo sa maliit na hallway na puno ng arko ang kisame. Ang astig nun. Sa kanan natin ay papunta sa formal na sala. Siguradong napakaganda nun. Nung araw, may mga built-in na estante kami sa pader at tingnan mo, ang pagkakagawa ng kahoy ay tugma pa sa frame ng bintana. Di ako makapaniwala na pinabayaan ang lugar na ito.
At tingnan mo yung fireplace na yan. Ang ganda niyan. Ang daming detalye na pinansin dito. Madalas kong makita ang ganitong fireplace sa Europa. Sa tingin ko, na-inspire ng arkitekturang Europeo ang pamilyang dating nakatira rito o baka taga-Europa sila. Nakakatawa ang itsura nito dito, parang random lang. Kabibe. May balahibo sa ibabaw, parang lalagyan ng panulat na may balahibo. Narrowhouse isang lampara. Sobrang makalawang na. At meron tayong magagandang kisame na gawa sa kahoy. Siguro ito ang paborito kong bahagi ng mansyon. Oo, itong maliit na balkonahe na tanaw ang dagat, ang sarap ng simoy ng hangin. May rehas ang bintana. Wow, ang laki nitong balkonahe or maliit na deck. Umaalingaw-ngaw pa nga. Gustong gusto ko ito. Mukhang nasira lahat ng rehas doon. Tara, dumaan tayo sa kabila para makarating sa susunod na kwarto. Oo, talagang mukhang Europeo ito. Ay, wow. Parang isa pang formal na sala ito, mas maliit lang. At tingnan mo yung kisame. Sige, isa na namang sala ba ito? Hindi, imposible. Sige, nakikita ko na ngayon parang bakas ito ng mesa kaya parang ito ang kainan. Siguro malapit na rin tayo sa kusina kung ganon. Grabe, siguro ang ganda kumain dito nun. Lalo na kung bubuksan mo yung malalaking pinto at papasukin mo yung sariwang hangin at tunog ng mga alon. May closet space din ang kwartong ito. Narito ang istante na naka-built-in sa pader. Ang frame set ito ay maganda para sa switch. Maganda rin ito kasi pwede mong buksan ang mga pintong ito kung gusto mo. At maririnig mo ang tunog ng mga alon at tubig at magkakaroon ka ng malamig na simoy ng hangin na pumapasok sa bahay. Natural lang. Parang ang sarap sa pakiramdam. Hindi naman ganun kaganda yung fireplace na to. Isa pang magandang tingin sa mga ilaw sa dingding. Ulit talagang kalawangin na. Yung katotohanan na parang katabi lang ito ng dagat at bukas lang ng maluwang ang mga pinto at bintana. Alam mo, may mga maliliit na patak ng tubig na pumapasok pa rin dito araw-araw lalo na kapag may bagyo or malakas ang hangin. Pero bukod doon, talagang malinis ang lugar. Alam mo, tinatangay lang ng hangin ng alikabok kaya hindi mukhang maalikabok dito sa loob. Oh, ano ito? May isa pa parang chandelier doon. Oh, tama, sa gitna. Meron kang maliit na lugar dito na may lababo. At magdadala lang ito pabalik sa pangunahing bulwagan dito kung saan tayo nanggaling. Magpatuloy tayo sa paglakad paabante. Aling pinto ang dapat nating daanan para makalusot tayo dito? Mukhang maliit na kusina ito. Maliit ito kaya di ko akalaing pangunahing kusina.
galing tayo dito. Mukhang isang safe ito. Wala nang laman ito. Alam mo, sigurado ako na may mga katulong o kasambahay silang nagluluto para sa kanila dito. Ito mukhang ito ang pangunahing kusina. O, tinanggal na lahat ng appliances. Nandiyan pa rin ang dishwasher. Ito pa ay palabas lang ulit. Maraming sira ang kwartong ito. Mukhang may natutuklap na lead paint sa kesame. Gusto ko talaga ang combination ng kulay sa kusina kasi bagay talaga ang puti at pula. Mukhang dito ang daan papunta sa basement. At heto naman ang hagdang paakyat sa ikalawang palapag. Maganda na madaling makapunta sa kusina mula kahit saan. Tara, dito tayo sa itaas. Papunta lang ito sa isang sulok ng mansyon. Hindi ito nakakonekta sa kabila. Mga silid tulugan. Wow, dito lang sa kanto na ito. Nakakabaliw na dito sa kanto, may 3 kwarto agad. Kaya kaka-explore lang natin sa kabilang bahagi ng mansyon. Babalik tayo dito at kailangan naman nating tuklasin ang kanang bahagi ngayon. Mukhang ito rin ay posibleng naging pasukan. At ito ang pangunahing hagdanan paakyat. Ito ang ilan sa mga kwarto. Oh, medyo walang laman. Sa tingin ko halos lahat ng gamit ay nailabas na rito. Sayang naman. May literal na sumira sa lababo at inidoro. Oh, malalaki ang mga kwarto. May mga bintana ka dito na tanawang harapan ng bakuran. Hindi ko talaga gusto yung mga rehas sa bintana. Sige na, para lang naman sa protection laban sa magnanakaw. At may pinto ng labasan na papunta sa bakuran. Ganito ang bakuran. Meron silang dalawa. It's ay parang mas nasa likuran. Nakita nyo na ang harap kasi doon ginawa ang intro. Oo nga, parang European talaga ang pakiramdam dito. Bago tayo umakyat, sa tingin ko dapat tayong dumaan dito. Tingnan natin kung ano ang nasa kabila. Wow, gusto ko yung mga haligi. Grabe, siguro araw-araw ako rito kung dito ako nakatira. Sabi nila dati may fountain dyan sa gitna. Siguradong maganda noon. Nagpapahinga si Chris at kumukuha ng litrato. Maganda ang shots mo.
sa gilid. Grabe, ang ganda ng banyo na yan. Gusto ko yung mga pattern at kulay. Talaga ba? Pare, tugma talaga ang medyas mo dyan. Parang talagang tadhana na yan. Bro, pwede mong imodelo yung mga medyas na yan sa banyo at i-promote ng todo, pare. Oh, ipakita mo yung binti mo, bro. Tingnan mo kung gaano kalaki ang kwarto na to. Ituturing ko itong master bedroom, pero sigurado akong nasa itaas pa yon sa second floor. Pero pwedeng tirhan itong parting ito bilang guest room. Malaki talaga ito. Kung ako ang may-ari ng lugar, malamang gagawin ko itong bahagi na parang Airbnb at pauupahan sa mga tao. Makikita mo talagang maganda dati ang kwarto na ito. May mga ilaw kang parang bulaklak sa dingding. Malamang nandito mismo sa gitna ang kama. May madali kang access papunta sa courtyard at saka sa tanawin mo. Wala ka naman talagang magandang tanawin ng dalampasigan. May sira sa kisame pero ayos na. Heto ang app, brother. Sakto lang ang laki. Tingnan mong mabuti ang banyo. Maganda pa rin ito kahit matagal na itong pinabayaan. Makikita mo ang dalampasigan. Aakyat na kami sa itaas ngayon. Hayaan mo muna akong maglakad dito sa pasilyo sandali para lang masigurado kung wala akong namimiss. Kaya bumalik tayo sa formal na sala. Ang ilaw dito ay konektado pa rin sa buhay niya. Tara, akyat tayo. May carpet tayo sa hagdanan. Ano ba yan? May bintana dito na tanawang formal na sala. Magana pa rin na yan para makita mo ang mga bisita mo. Uy, Ano ba yan? Grabe, ang laki ng kabibi dito sa taas. Ay, hindi nga. Paano mo naman nakita to? Mukhang bago pa talaga yan. Malamang pagmamay-ari ito ng isang taong walang tirahan. May tao talagang tumira dito at yung alak na hindi pa nabubuksan, medyo kinakabahan ako. Sa tingin ko, bago-bago lang ito. Wala pa naman tayong nakakasalubong na tao hanggang ngayon. Baka nasa labas sila, abala sa mga gawain nila. Sigurado akong mabait ang nakatira dito. Mukhang babae. Grabe, ang laki ng master bedroom na to. Tingnan mo yung banyo nila rito. Grabe naman. Sa tingin ko, dati itong malaking walk-in closet. Ang ganda talaga nito.
Sobrang gusto ko itong kwarto na to. Ano sa tingin nyo guys? I-comment nyo sa baba. May sarili pa itong fireplace. Oh, parang gawa ng tao ang kama na to. Buti na lang at wala sila dito. Malamang si Iskor ay gumawa pa ng apoy mismo dyan sa loob. Medyo delikado. Sana matalino sila tungkol dito. Ang ganda, ang laki. At tingnan mo yan, may maliit na balkonahe na tanaw ang dalampasigan. Tingnan mo, pintayan ni Vincent van Gogh. Medyo inayos ng taong walang tirahan ng lugar na ito. Ganito ang itsura ng balkonahe. Pare, sisilip kami para sa inyo. Maaari kang umakyat sa bubong dito at mag-relax. Gagawin ko yan kasama ang barkada ko. Iyan ang balkonahe na pwede mong lakaran palabas. Talagang delikado na ngayon, wala ring harang doon. Weird talaga. Tanong ko kung meron din sa kabila. Okay, may maliit na balkonahe ito, mukhang mas ligtas. Oh, tanaw lang nito ang bakuran, ayos. Kaya nandito ulit tayo sa labas mga kaibigan. Malapit na tayong matapos sa paglilibot. Tingnan nyo to. Mukhang ginamit nila ito bilang guest room. Napakasimple lang nito. May sarili siyang maliit na paliguan at hula ko dito nila nilalagay ang kama. May magandang fireplace pa. Oo, ang astig nito. Gustong gusto ko itong guest room. Maraming potential. Dito naman parang storage room lang. Ay, kasalanan ko. Mukhang dati may hagdan dyan papunta sa ikalawang palapag. Medyo nagkakaroon na ng saysay kung bakit walang railing dun sa likod ko. Meron kang fountain dito. Parang may hawak kang pato, siguradong may tumutulong tubig dito. Ang ganda nito. Titingnan ko ang basement. Sagot na kita, tol. Ayos. Ngayon, medyo bihira makakita ng basement sa Florida, lalo na malapit sa tabing dagat. Pakiramdam ko parang recipe yan para sa sakuna. O, hindi naman ganun kalaki dito. Nagulat ako kasi hindi naman siya mukhang masama. Parang ilang beses na itong binaha. Oo nga, dahil sa mga bagyo. Pero parang wala talagang naging pinsala mula doon. Oo. Nakakagulat talaga, pero makikita mo pa rin ang kalawang. Parang tumutulo pababa. Mukhang may sumabog na tubo. Oo nga, sumabog nga. Mukhang maayos ang drainage ng basement na ito. Oo nga. Gusto ko lang sabihin na baka napanood na ng ilan sa inyo ang video na ito at iyon ay dahil re-upload ito. Nung una kong in-upload ang video, mga 2 hanggang 3 taon na ang nakalipas,
may nakita akong error. Nakalimutan ko na talagang i-upload ulit ito. Ilang buwan ang lumipas, nasa road trip ako sa Florida kasama sina Mo at Rick. Ikinuwento ko sa kanila ang lugar na ito dahil gustong gusto ko at gusto kong ipakita sa kanila. Dinala ko sila ngayon at naisip kong i-post ulit ang video bilang update. Ganito na ang itsura ng lugar ngayon. Sobrang nag-iba na, puro vandal na at may graffiti na mula pader hanggang pader. Nakakalungkot talaga makita na, alam mo yon, talagang nasira na ang lugar na ito. Nakakatawa pagkatapos naming mag-explore at maligo sa dagat, nakita namin yung mga batang papunta rin sa mansion para mag-explore. Bigla naming narinig ang malalakas na tunog, sinasira at hinahagis nila ang gamit, binabandalismo ang lugar, binabasag ang mga bagay, tapos dumating ang mga pulis. Gusto ko ipaalam lalo na sa kabataan na hindi ito astig, pakiusap, igalang ang mga abandonadong lugar. Pwede itong maging tahanan ng ibabalang araw. Magaganda at makasaysayan ang mga lugar na ito, kaya dapat nating pangalagaan. Sana nakatulong ang video ko para makilala ito at masaya akong naidokumento ko nung bago at malinis pa ang lugar. Para maging kakaiba ang video na ito para sa mga nanood na nito, nagdagdag ako ng isa pang abandonadong bahay na na-explore ko halos kasabay ng pagkuha ko ng video sa pink na mansion at sa lugar na ito. Hindi ko pa ito na ilalabas, kaya bago pa talaga ito, sariwa at sigurado akong mag-e-enjoy kayo. Kaya tara, ituloy na natin ang ating adventure. Sige, nandito na tayo sa mansyon na napapaligiran ng damo. Tingnan nyo, sobrang ligaw na ng itsura. Siguro ito na ang pinakamadamo at masukal na lugar na napuntahan ko, ang pool. Maniwala man kayo or hindi, grabe talaga. Malamang punong-puno ng mga ahas ang lugar na to. Naririnig ko yung mga palaka, gagamba, baka pati buhaya, sino bang nakakaalam. Pero nasa gitna tayo ng gubat ngayon. Sigurado akong mag-e-enjoy kayo dito, hindi lang sa dami ng halaman, kundi pati sa astig at abandonadong itsura. Kakaiba talaga ang ayos ng lugar na ito. Kakasilip ko lang at itong lugar na to ay may 4 na kwarto at 2 banyo at may mga kakaibang bagay pa na naiwan dito. Di na ako makapaghintay ipakita ang lugar na ito. Parang nasa Jumanji ako dito sa lugar na to. Sino ba naman ang nakakaalam, baka may buhaya pa sa pool na to. Halata mong dati may mga anak na nakatira rito, kasama ko ngayon si Blood Recrutioner. Siya ang naging gabay ko dito dahil nakapunta na siya rito dati, grabe lupit niya. Oo, kakaiba talaga ito sa tingin ko. Tama ka, isa ito sa pinakamasasalimot na lugar na napuntahan ko. Oo, pero hindi ko alam kung saan magsisimula. Pumasok muna tayo dito dahil paikot ito tapos pwede nating tingnan ang ikalawang palapag. Tingnan mo ang hagdanan. Mukhang hindi ligtas umakyat doon pero susubukan pa rin nating gawin ang lahat para masuri ito. Malaki ang pinsala ng mga damo at halaman dito. Pakiramdam ko ito ang apelido ng pamilyang nakatira dito dati at base sa itsura mukhang mga Kastila sila. Oh, pumasok na lang tayo ngayon. Sige ba? Nasa sala tayo ngayon. Medyo maliit ito. Mukhang mga libro ito na nasa loob ng mga plastic na bag at may tumutubong mga kabute doon. Meron pa tayong mga pugad ng ibon. Makikita mong matagal nang inabando na ang lugar na ito. Maganda ang fireplace natin dito. Oh, gusto ko talaga ang ambience dito sa sala natin. Maliit pero maganda at maaliwalas ang pakiramdam ng tahanan. May isip mo na napuno ng mga libro ang mga shelves na to dati. Ganito ang itsura ng tanawin. Mas maganda siguro dati to nung walang damo. Siguro nga, papunta ito sa likod bahay. Dati ba itong Hardin? Dati akala ko ordinaryong kwarto lang ito. Oo, may isa pang butas sa likod ng kwarto namin kung gusto mong pumunta. Oo nga, makikita natin yan mamaya pero tingnan mo muna ito. Maganda ang mural dito. Hindi lang mga baging ang tumutubo sa paligid ng lugar na ito, marami ring pugad ng gagamba dito. May mga gagamba sa loob ng pader na ito. Oo, malamang itong kisame na to ang susunod na bumagsak. Hindi na talaga maganda ang kalagayan nito. Baka maging katulad na rin ang nandito sa tabi. Pwede tayong dumaan dito.
Sa tingin ko kwarto yon. Tatay itong kwarto. Kailangan kong mag-ingat. Huwag mong hawakan ng kahit ano. Pakiramdam ko di matatag ang lugar na ito. May kutob ako na itong gitnang bahagi ay maaring naging maliit na kusina noon. Kawili-wili, ang tanging paraan para makapasok sa kwartong ito ay mula sa labas. Hindi ko alam, may pinto na umiikot. Pwede sanang isa pa itong kwarto. Mukha itong malaking aparador. Sa isang banda o malamang ito ang naging master bedroom noon. Walang daan mula sa kwartong iyon papunta rito. Siguro may parang panlabas na deck na umiikot dito. Hindi mo talaga makikita kahit saan ang ganitong ayos ng bahay. Sige, heto ang banyo. Uy, gusto ko yung disenyo, yung sliding door. Parang dalawang opisina. And ito ang daan pabalik sa deck na pinanggalingan natin. Siguro nire-renovate pa nila ang lugar na ito. Pero hanggang doon na lang. Wala namang patutunguhan ito. Kailangan nating bumalik. Oo, mukhang may isa pang daan na umiikot sa bahay. Para akong nasa pelikula ng Predator. Ano ba yan? Literal na ibang bahagi ito ng bahay na hindi naman nakakabit. Halos mukhang para sa mga hayop ang silid na ito. At dito siguro sila umiinom or kumakain. Baka mali ako, tol. Magko-comment lang kayo kung ano sa tingin nyo gamit ng silid na ito. Hindi ako sigurado kung istante ba ito or hagdan, pero paikot ito. Oh, dun tayo galing kanina. O paikot lang ito dito. Oh, may maliit na ilog dun sa likod ng bahay. Hindi mo makikita sa camera. Nakikita ko lang gamit ang mga mata ko. Dati, alam kong hindi ganito kagulo ang likod bahay. Nakita mo rin na parang may maliit silang greenhouse na nakatago sa sulok na ito. Ginamit din ang kwartong ito sa pagtatanim ng halaman. Ngayong naisip ko, may maliit na greenhouse. Nandoon pa sa loob ang lahat ng bisita. Ayos, may bahay puno doon. Pero si Chris nakita na niya ang loob at mukhang walang laman. Ayaw mo bang dumaan sa damuhan para makarating doon? Sige, nandito na tayo ulit. Subukan nating umakyat sa ikalawang palapag. Medyo masikip. Ano ba yan? Puno ng tubig ang bathtub. Dahil pala sa pinsala ng ulan. Oh, mukhang babagsak na ang kisame na yan. At ayun na yon. Yan lang ang meron tayo. Maliit man ang lugar na ito, tingin ko magandang fixer-upper at tirahan pa rin para sa pamilya.
Pwede rin itong gawing Airbnb paupahan. Tingnan mo, umabot na hanggang dito ang mga baging. Pilit talagang umaakyat. Sa loob, may nakakalat na tabla, parang may nagtangkang basagin ang bintana doon. Sige, bumalik na lang tayo pababa. Kakapasok lang namin dito sa garahe at wala namang sasakyan dito, sabi niya. May lawa, 'di ba? Dapat nating tingnan. Okay, mas malaki pa pala ang garahe, kaya dito sa bahay na to, makakapag-imbak ka siguro ng 4 na sasakyan. Pupunta na tayo ngayon sa ilog. Dito mo makikita kung gaano kasukal ang lugar, kaya tinawag itong overgrown mansion. Ibig kong sabihin, may isip mo ba na dati itong buong daanan? Siguro ito ang paborito kong bahagi ng bahay na ito. Dito mismo sa likod, may maliit kang ilog na pwede mong pagmasdan. Ito, pare, ang astig nito, parang maliit na pantalan. Parang hindi malinis ang tubig. Dito sa baba, parang may maliit kang lugar para mag-barbecue.